Hello everyone! Tipid na ulam, napasok sa budget nating mga kananayan. Pwede rin naman po itong pangmerienda kung inyong gugustuhin. Kaya double purpose ang paggawa natin dito sa ating simpleng recipe. Crispy na, masarap pa. Ito ang ating crispy fried egg. Kaya naman, meron po ako ditong 5 piraso na nilagang itlog. Balatan lamang po natin. Balatan nyo sa paraan na kung saan kayo mas komportable. Kung napapansin nyo po, ang bilis lamang tanggalin ng balat dahil yung pagkaluto po ng itlog ay saktong-sakto lamang. Ang pagluto po ng nilagang itlog ay 8 minuto. Umpisahan nyo ang timer kapag ito ay kumulo. Pati po itong egg yolk ay saktong-sakto yung itsura niya. So ayan, ganyan po ang ginagawa ko sa paglaga ng itlog. At ngayon naman, hatiin lamang po natin sa 4. Ilagay muna po natin sa isang tabi at i-ready naman natin ang pang-coating. Meron po akong 1 cup na harina dito, all-purpose flour, at 1 tablespoon na baking powder. Sinamahan ko na rin ng chicken powder. At syempre, may asin at paminta. Timplahin natin, depende sa inyong panlasa. Haluin lamang po natin. At ngayon naman, after nating mahalo, ilagay natin dito or ilubog natin, i-coat na isa-isa itong ating hiniwa-hiwa na itlog. Tipid tips na pang-ulam po at siguradong magugustuhan ng ating mga chikiting. At sabi ko nga, pwedeng-pwede rin po natin itong gawing pang-merienda. So ito na po siya. Ngayon naman yung natira natin na harina ay ating paghatiin po sa 2. Ito naman yung gagawin natin na pinaka-butter. At syempre, yung isang parte ay lalagyan natin ng tubig. Kukunin lamang po natin yung tamang consistency. So ang paglalagay po natin ng tubig dito ay pakonti-konti lamang para hindi masyadong malabnaw itong ating batter. Haluin lamang po nating mabuti hanggang sa mawala yung mga lumps or matanggal yung mga buo-buo. At saka para na rin po, pantay na pantay yung lasa. Ang consistency naman na kailangan natin yung ganito po, yung medyo malapot siya. At para na rin po maging crispy. So ngayon naman ang next step natin, ilulubog natin itong ating itlog na kinoat natin ng dry na flour dito sa ating butter. So ayan, then next step, ilagay naman natin, i-coat ulit natin nitong dry na ingredients. Ayan, yun po ay isang timpla lamang para talagang naka-maintain yung lasa and then ibalik ulit natin sa butter. At syempre yung mantika naman natin dito ay nakapainit na. Kailangan po ang mantika natin ay mainit na mainit bago natin ito umpisahang iprito. Ang init po ng mantika natin ay at least 350 degrees Fahrenheit para po talagang mapakrispy natin itong ating deep fried na egg. So ayan, ilagay na po natin isa-isa at atin lamang pong ipiprito ito hanggang sa maging golden brown. Ang atin naman pong apoy ay alalay lamang or nasa medium high heat para po hindi bigla yung pagkaluto. Hindi rin po pwede na mahina ang apoy dahil magiging malambot itong ating deep fried egg. So ayan, ipagpatuloy lamang po natin at ulit-ulitin ang ganitong proseso hanggang sa ito ay matapos. Hintayin lamang natin na ito ay maging golden brown. Or kapag napansin nyo po na ito ay crispy na, okay na po itong ating deep fried egg. Ang mantika naman po natin kailangan medyo marami at nang hindi po dumikit sa ilalim. Sa mga health conscious naman po ay pwede kayong gumamit ng olive oil, avocado oil, or any vegetable oil na depende po sa inyong lifestyle. So ayan, kapag ganito na, hanguin na po natin sa isang pinggan na mayroong paper towel sa ilalim para naman yung mga excess oil ay maabsorb. At syempre, ang sausawan natin dito ay mayo na lalagyan naman natin ng ketchup. Kahit anong brand ay pwedeng-pwede po. Pero ako ang ginagamit ko pong mayo ay yung gawa sa olive para kahit naman papano ay healthy itong ating kakainin. Ang dami naman po ng mayo at ketchup na ating ilalagay ay depende sa inyong panlasa. Pwede rin pong gumamit kayo dito ng ketchup lamang or kahit anong sausawan ang inyong gusto. Kung ano po ang inyong prepared, ay pwedeng-pwede dito sa ating crispy fried egg. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmo's Kitchen. Ito na naman ang ating isang simpleng recipe na talaga namang tipid tips at pasok na pasok sa budget nating mga mami. At ito na po yung kanyang itsura. Pati ang lasa, pasok na pasok sa pang-ulaman or pang-merienda. Siyempre, may pambaon pa. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.